Hello. Tapos lang nga ng Bukid kayo, bukid kayo. dito kami. Grabe ka bukid. Oo, niya, dagang kahoy. Subida kay dalan. Kunya ako mo pauli, bahada na po kayo. Ayun. Ingon na ni ang mga sakripisyo gihimo sa mga alagad sa Ginoo. Amen. For His glory and honor. Hallelujah. Pagsimbang paghimaya pihak kami pumundan. Gawa ng kanan ng mga pagpasalamat pumundan. Salamat pumundan. Nang wala siya minubuhat, kung wala ikaw pumundan. Maayong adlaw kanatong tanan. Kini si Konsehal Dora Angkuran sa lungsod sa New Corelia, buot namo ipaabot ang among mensahe sa pagsaulog sa ikaduhang anibersaryo ni ato ang Jesus Cares Christian Fellowship dinhi sa Purok 2, Sitio Paradise, Barangay Del Monte sa lungsod sa New Corelia. So mapasalamaton kayo mi nga daghan og bisita ubay-ubay. Gani nakaabot gyud si ang ato ang guest speaker, no? Si Kuya Reverend Elidar Chavez. We are so thankful nga nakaabot gyud dinhi uban sa iyang team o sa daghan nga mga bisita nga nag-anhi, malipayon kayo mi nga nag-anhi mo sa lungsod sa New Corelia nga layo ni siya nga barangay, but then naagyud mo nagsuporta para sa pagsaulog sa anibersaryo, no? And we are so thankful sa ato ang mga miyembro despite gamay nga kongregasyon, pero they were able to celebrate this much, this festive nga ang tanan malampuson, busog kaayo ang tanan, nagadaiyang sektor ang nagaanhi dinhi, no? O halos ang taga-barangay pud niya, ang mga barangay council, nakita nako, barangay councilor sa Barangay Del Monte. So we are so thankful ni ining maong sektor, the religious sector, kay dapat functional ang matag sektor, labi na ang religious sector nga isa sa itong gikinahanglan para padayon ang paglambo sa usa ka komunidad. Akong usabon, happy 2nd anniversary. Karatong tanan, may hapon. Ako si Pastora Josephine Alas, kinasing-kasing nagpasalamat sa mga nag-anibre sa mong Thanksgiving, labi na sa kinabuhi ni Reverend Pastor Elidar, siyang kauban niya si Pastor Julius, bisan pa man siyang kauban niya si Pastor Dinya po. So, salamat kaayo sa mga nangani labihan ang among kalipay na sa inyo nga pagbisita, dili gyud makabayran og kanang salapit. Ang Dios magabalos sa inyo nga pagpanalangin. Salamat kaayo. God bless sa inyong tanan. Safety travel sa inyo ha. Ang Dios magabiya sa inyo nga ulit. Dalaygo ng Dios. Yalang talang may pagpasalamat sa inyo. Mayong hapon sa tanan. Isip Mindanao Overseer sa Jesus Cares Christian Fellowship. Dako kay nako nga kalipay uban sa team with Pastor Julius and Mr. Rosito Dinya, our station manager sa Angel Broadcasting. Dako kay namo kalipay nga na-witness namo ang usa ka malampuson nga pagsaulog sa ikaduhang tuig nga anibersaryo ni mga simbahan diri sa may Paradise, Davao del Norte. Sa tanan nga mga kaigsunan, mga pastors nga nahimong kabahin nini, it is my great honor to congratulate you all sa maayo nga achievement ninyo sa pagdumala ni Mambalay Alampuanan for God's glory and honor. Sa makausa kini si Reverend Pastor Elidar Chavez. Akong ipabot ang dako kay nako nga kalipay ug pagpasalamat sa ikaduhang anibersaryo dinhi sa Jesus Cares Christian Fellowship Paradise. To God be all the glory.
Ipangga mo ako, matod sa puno mo, bisan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbahon mo, talagara
makig-uban mi ninyo. Uban ako karon si Pastor Julius and our station manager si Mr. Rose Dinya, no, nga mo'y nag-assist na to karon. So dako na mo nga kalipay mga igsoon nga ni maong kahaponon atong mapadayon ang paghiskot sa maayong balita ni maong kahaponon nga mao ang pulong sa Dios. And I am praying sa inyong pagpaminaw karon, God will do something amazing sa inyong matag usa ka kinabuhi. But before anything else, no, ato sa ning ablihan sa mga pag-ampo, ako hangyon Pastor Julius to open this in prayer. Okay, let us pray. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, salamat Ginoo sa imong pagprotektar kanamo physically Ginoo, nakaabot kami sa station na safety. Yes. O malipayon Ginoo puno sa imong covering sa among kinabuhi. Lord, among pangayoon karon orasa Ginoo ang imong dihog, imong gahom, magauban kanamo knowledge and wisdom, understanding. Come to us Lord God ug ma-deliver Ginoo namo ang tanan uban sa imong tabang Ginoo ug ang espirituhanon na pagsabot sa mga viewers, subscriber, ilang masabtan Ginoo ang ilang ang among kinabuhi na among tagaan og importansya Ginoo ang kadak kutlo Ginoo sa matag oras sa among kinabuhi ang pagpapaminaw sa imong pulong Father God. Lord, allow your Holy Spirit to guide us, to give us flexible mind Ginoo sa mga among tun-an karon ug salamat Ginoo sa pagabuhaton nimo sa matag kinabuhi namo Ginoo. Ikaw maga-bless Ginoo sa mga viewers ug subscriber karon Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa kaudtuhon sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Sa makausa mayong hapon mga kaigsunan ko nga nagsubaybay ni mga programa. Nga din the last time we talk about Ephesians chapter 5, no? Before nato napadayon ako sang i-acknowledge ang ako mga kaigsunan nga naa sa Barangay Kinawi, Libuna, Bukidnon, sa mga Gimpesaw family, Chavez family, Garcia family, Ibon family, Mahusay family, o ang tanan nga naglangkob sa Jesus Cares, no, sa mga Neri family, Obar family, o sa Barangay Indahag, no, ang mga Villaganas family. We thanks the Lord. Salamat kay sa inyong pagbisita kagabi na dito sa balay o sa uban ako mga kaliwatan. Also akong gi-acknowledge ang pamilya sa Jesus Cares sa Ipunan, sa Bulao, sa Davao areas, Davao de Oro, Davao del Norte, headed by Pastora Carmen and assisted by Pastora Calio, sa tanan nga mga pastors of Jesus Cares Christian Fellowship sa Manila ug sa nagkalain-laing dapit, no, Jesus Cares family. We are always remembered you in prayers. Amen. Ang ako mga kuya and ate sa Indahag Hills Eagles Club, headed by Kuya Priest Dudong Picasalis and assisted by Biffy Rodrigo Humamoy, ug ingon man si Kumbati Kuya Louis Malisa. Blessed afternoon inyong tanan. May our God bless you ug sa tanan mga viewers, followers, ug sa tanan nga mga listeners. Dalaygon ng Dios. Pastor, basin na kay gusto nga i-acknowledge. Okay, so personally ako po i-acknowledge ang atong bishop sa iyang pagsaulog sa 47 years old kagabi. Tiguang na. Batanon pa kay kumbati pa man. Idara na. So gipakaon nito niya glitson ug unsa pa. Happy birthday. Happy birthday. Salamat sa Ginoo sa extend na pud na kinabuhi sa atong bishop ug salamat kayo sa iyang pag-atiman nato na grabe ang iyang simple pero makaingon jud ka na busog na busog mong napay BH mga igsoon manang belated happy birthday Bishop personally thank you. Na may our God salamat kayo. be glorified. Amen. So ang ako nga mga recognize pod ang kinabuhi ni Brad Andro na naghatag sa tuwag priority star Ay, na
Brother Andrew, maraming salamat ho. Amen. At salamat ho sa pagsubaybay sa mga programa natin. And kita-kita tayo someday. Someday. Kita-kita tayo ulit. Punta kami dyan. Kami ba pumunta dyan o kayo ang pumunta dito? Kita punta doon. Kita muna. Kita muna. Kasi nakapunta na siya rito. Nakapunta na siya para fair. So next tayo naman. Tayo naman. Punta tayo ng Manila, sa Cavite. Cavite. So recognize po nako ang ato ang mga kaigsuunan sa Indahag. Kanang ang kialan karon na sa Patag. Nag-drive amping kanunay si Ate Susan. Kanunay nato na magsubaybay sa ato ang kanang atong programs karon. Salamat kay Ate Susan ug uban pa akong pamilya diha sa Indahag. Dayon unsa pa. Salamat kayo sa mga tao na ni tambong sa ato ang 10 years anniversary sa Indahag. Ang Ginoo magabless ka tanang nag-effort, tanan na naghatag og mga kanang financial, unsa pa kanang support. Salamat kay ang Ginoo magabless kaninyong tanan mga igsoon. So dalaygon ang Ginoo ug unsa pa kanang daghan pa tang i-recognize na mga kaigsuunan diya sa Indahag, mga visitors og katong J-Labs Lechon Pastor na nag-deliver sa ato sa Kinawi. So ato silang i-recognize kay ato silang gihatag nato ang ato ang kumbaga name sa ato ang broadcasting. Si Dudo nga Labra. Dudo sa Barangay Kinawi. Tan-aw daw sila karong Wibis og katong diya pod sa Nazaret na natatagaan tog Bible sila Ira og si Angel. Basi nag-subscribe sila karon. Mayong hapon diya sa inyo. God bless. Okay, so daghang kayong salamat Pastor, no? Amen. O sa atong mga kaigsuunan nga nagsubaybay, dako na mga kalipay nga nami mapaambit sa inyo nga mga pagtulunan sa kinabuhi, and especially sa atong topic karon, we talk about marriage. The sanctity of marriage. Akong gisgutan the last time ang nga there is sanctity in marriage. It's because it was illustrated like Jesus Christ and the church. No, so Right. we talk about Ephesians chapter 5 about sa gimbuhaton sa usa ka asawa o gimbuhaton sa usa ka bana. And we all know that there is no perfect marriage in here on earth. No, as we have different point of view sa matag kinabuhi, no, ang usa ka lalaki ug usa ka babae. And that is the very reason why nga do nagay mga panahon nga ang banag asawa dili magkasinabot. No, dunay panagbangi. It's because of their different point of view tungod kay ang isa lalaki, ang isa babae. This is something like with what we call the church and the state, no? Ingon pa nila nga atong batakang balaod naghisgot nga there is separation about church and state. And that is the very reason why daghang mga commentators nga maghisgot nga dapat dili manghilabot ang church sa state, no? Og ang state dili dapat manghilabot sa church tungod kay they are separated. But actually their separation is not about sa kanang total separation. Kung akong hatagag importansya ang atong batakang balaod Pastor, gi-recognize gid ang divine providence. Buot pasabot nga gi-acknowledge nila ang Dios, no, sa atong nasod. Without God, no, kini nga nasod wala gini siya mahimo. So it was stated in our law, no, sa atong constitution and bylaws. And sa akong pagsabot, the separation there is their duties and responsibilities. Now just like with the husband and the wife, no, nga ang bana doon na siya kaugalingong obligasyon sulod sa panimalay, ug ang asawa doon na pud siya lahi nga obligasyon nga dili parehas iyang bana. And I understand nga the separation of church and the state is more on their duties and responsibilities, no? The church is in charge for the spiritual aspect
of our nation, no, in building this nation. Mao bitaw na hinungdan nga ang atong gobyerno ron gi-recognize gid ang church, ang mga alagad sa Ginoo, and that is the very reason why dunay mga memorandum of agreements between the church and the local government and even in the national mga government agencies nga ang mga leader sa simbahan magkandak og moral value formation sa tanang mga departamento sa gobyerno. So nagpasabot nga there is no separation between church and the state. The only thing is they have different rules. They have different responsibilities. As the church is responsible for the spiritual aspect, the spiritual transformation, the spiritual rule nga angay nila i-impart sa atong panggobyerno aron nga kini makabaton og disnon nga pamaagi sa pagdumala sa atong nasod. Tungod kay mao man na ang gimbuhaton na din sa state ang pagdumala sa atong nasod, no? So dinha ang kining gitawag separation. And that is the very reason why ako ning gilakbitan aron nga masabdan nato kung ngano nga dunay usahay panagbangi between husband and wife. Dunay panaglalis between husband and wife. But kining panaglalis sila, lumalabay man lang ni siya, no? It will pila ka oras, pila ka kuan, it will gone, no? O mauli na pod ang mayong kabubuton. And that is how I demonstrated that here on earth there is no perfect marriage. But during sa kining gitawag marriage life nato, dinhi nato masabtan kung giunsa ta paghigugma sa Dios. On our marriage life, we can comprehend how great the love of God to each one of us. Now, gani kung ako ang pangutanon, no, sa akong kaminyon dili man gyud ko perfect, no? There are a lot of situation nga doon ako'y mga nahimo nga something ang akong partner dili malipay, no? So ingon ana gina siya nga dunay tay mahimo nga dili bitaw angayan sa iyang pananaw o sa pananaw sa atong kapikas, no? Sama sa kining gitawag kita hilig kay tagdulag basketball, no? Ang atong kalipay atong kalipay basketball kaniadto pag magdula nang niko basketball, no? Medyo ko na makita mo expression sa naong sa asawa, no? But later on nasabtan niya nga it will help particularly on health, no? But kini lang while we are doing that, we should see to it that we are really responsible with our family, no? Dili kay daghang panahon nga imo lang biyaan ang imong responsibilidad kay imong baylo sa imong kalipay sa pagdulag basketball, no? We have time for that, and we thanks the Lord for that. So akong gisgutan nga ngano nga dunay panagbangi, pastor, kamo sa imong kaminyon, pastor, sa usak semana how many times nga dunay moy mga bangi ergo gamay or kanang dunay discussion nga ginahimo, how many times, how often? Kuan kanang sa buntag wala man gyud ko sa balay, so sa hapon pag uli bangi mi kay magkwintahay mi sa ganansya every night. Hindi lahi. So ang kwintahon ang ginansya. Kayo remit mo basig da kay giipit dito sa imong pitaka. Mo ganing mo bangi mi kay pangkon sa basketball. Imong pang-snack. Imong ipa-snack do sa imong mga amigo. Hindi, ang imong buhaton. Unsa na? Imong ipakita og mananghid ka. Langhid. No? Okay. Di na kasi piat. Ako mingon ko nga si piat ang imong pamagi. Okay. Di man may tabo nga asawa nga magdumili. The moment nga explain lang. Makita lang niya nga the needs of the family is already covered by your remittance, no? So mao begini atong rule, no, as husband. Mabitaw na nga sa Genesis
chapter 3 daan when God cursed men, no, ni Adam, ingon ang Dios nga kinahanglan patuluan nimog singot ang pag-ugmad sa yuta aron nga kini mohatag og abot. Mao na hinungdan pastor nga ikaw gi maningkamot. Ako jud. Unya sa pagpaningkamot sa sabana, wala na nagpasabot nga siya tag-iya sa tanan nga iyang gipaningkamutan, no? Yung lahi daw karon pastor napoy kuan karon na di ba daw kaya sa lalaki so Babae na. Musalo daw ang babae. There is a situation like that. No? Especially nowadays nga daghan na kayong babae. Unya doon na po yung mga babae karon nga porsigido gi kay mga eskwela and they become professional. Unya ang mga laki especially kadtong walay mga Ginoo, no? Walay kahadlok sa Ginoo. More on tambay. Doon na po yung mga kuan nga they are willing to go to school pero ang problema po dili kayas ginikanan. Mao nang napugo sila og panarbaho lang tabang sa ginikanan hangtod nga walay nahuman, no? Wala sila nahuman nga kurso ug pag-abot sa panahon nga hingkod ng panuigon na minyo. So expect nga ang trabaho dili gid maka pangitag trabaho nga medyo nindot tungod kay ang diri sa Pilipinas manggod qualification ang kahuman ang gikinahanglan, no? So mao lang po na ang kuan. Pero wala po na ingon naglimit nga ang walay grado dili successful, no? It depends upon how he work hard at the same time iyang acknowledge ang Dios sa kanunay sa iyang pagpanarbaho nga masabtan niya nga ang buhat sa iyang kamot kung dili panalanginan sa Dios wala gini siya mahimo, no? Tama ra kita sa kaon, but ang atong pagpaningkamot when we are blessed by God, no? Matingala ka nga pag-abot sa pila ka bulan, pila ka tuig, makita nimo nga dunay dako nga improvement sa inyong panginabuhi. That is the blessing of the Lord. And in Proverbs nag-ingon ang pulong sa Ginoo, the blessings of the Lord make it rich. It make it you rich. Amen. And He added no sorrows for it. No, mao na ang nakanindot sa kining gitawag blessings sa Dios. Blessings. So, again, ingon ni Pastor Julius, doon na sila discussion every night. Dili every night. Dili every night. Every remittance. Every remittance. So, kabahin na siya sa kining gitawag kaminyoon. O mabitaw na nga sa kaminyoon, no? Ang pagila-ila permi gina. Every now and then, gaila-ila mo sa imong partner. Pagkaugma gaila-ila lang gihapon mo tungod kay dunay mga improvements ba nga gakahitabo sa behavior ug ingon man sa kining gitawag reaction, no? So kini lang naghisgot about sa kining gugma sa Dios sa pamilya. The love of God in the family, no? The love of God in the church. Mao bitaw na nga gisgutan nato ning bride tungod kay gihulagway mo guni nga ang church mao ang bride ni Kristo. Paligog basa sa kuan pastor. Revelation chapter 21 verse 9. 21 verse 9. Ingon ang pulong sa Ginoo, unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka katalagman. Miingon ang anghel, dali nga ri og patan-awon ko ikaw sa pangasaw-unon sa nating karnero. Okay. And we'll know ang nating karnero Si Jesus was described that he is Jesus Christ. O mabito na nga si John the Baptist. No, when John saw Jesus, ingon siya, here comes the Lamb of God. Here comes the Lamb of God. And in Genesis when Abraham offered Isaac, no, makita nato nga ang Dios igo lang nagtest kang Abraham kung unsa siya ka faithful sa Dios. That even his son Isaac, no, he is willing to offer for it. And then when the time come that Abraham is about to offer Isaac to the Lord, no, the angel came. O gibadlong siya nga dili ipadayon, and here comes the Lamb from heaven appeared.
o mo igi puli ni ni Abraham paghalad, no? Mao na siya ang kining gitawag bride, no? Bride. The bride of the lamb. Nga mao si Jesus Christ. Now in Revelation chapter 19 verse 7. 19 verse 7, ingon diri, maghugyaw og maglipay kita ug daygon nato ang iyang pagkagamhanan kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero ug andam na ang iyang pangasaw-unon. Okay, andam nang iyang pangasawnon, no? The church is ready. No? Ang church mao man ni siya ang bride ni Kristo. In Revelation last verse, Revelation 21 verse 2. 21 verse 2, ingon diri, nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babayi nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Okay, no? So klaro kay diha nga Klaro kayo. there is a marriage, no? Between the lamp of God and the church. And this is the mystery of marriage. Nganong atong gisgutan ang kaminyoon tungod kay there is a great mystery of it. The mystery is about how deep, how great, and how high is the love of God nganhi sa matag-os sa nato as a church, no? Og atong tunag maayo ang church, no? Mabasa man nato sa Biblia nga ang church mao kita, no? Ang iglesia, no? Ang iglesia mga katawhan nga nagtuo sa Dios, no? And we are the body of Christ. Now, the body with different function, no? Nay kamot, nay tiil, nay mata, nay ilong, no? They have different function, dili sila parehag function. And here the very reason why God instituted the marriage in the Garden of Eden is in order for us to comprehend how great is His love to each one of us. No? Nga naman, tungod kay makasasala man ta. No? We have a lot of weaknesses. No? Siguro, Pastor, imong weakness, I don't know, imong weakness siguro, pagwa kay kwarta, kuan siguro ka, ulitan siguro ka. Murag. Maybe. Oh? Para kasabot si Brad Andrew ba? Sometimes doon ay mangingon ana gid nga mga sitwasyon nga bisan pa ang usa ka pastor or usa ka buutan nga tawo, usa ka ligdong nga tawo, usa ka inilya nga tawo, weakness. doon na gina siya mga weaknesses, no? And that weaknesses, no, prove that we are not perfect. And in marriage, mao gihapon na siya ang sitwasyon. God instituted marriages for us to understand that we are weak. We are not perfect. There is no perfect marriage. And the only perfect is Him. No? And that is the very reason why in the book of Ephesians chapter 5, no, gisgutan din ha, nga mga asawa, submitar kamo sa inyong mga bana. Palihog kog basa, Pastor. Ingon sa 22 sa Ephesians 5:22, mga asawa, tahura o sundan ninyo ang inyong mga bana. Diday, inyong bana ra inyong ayo daghanan, no? Usa lang. Sira, inyong bana sa mga nagtahod o nagsunod kamo sa Ginoo. Okay. Sa 23, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo may ulo sa simbahan o si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Amen, no? Before tan padayon ako sang i-acknowledge ko sa akong pasalamatan si Brother Andrew for sending stars sa atong programs, no? Hallelujah. May the Lord bless you. Amen. Ug sa tanan mga viewers nga dunay heart to send stars, no? Amen. You are welcome, as we believe that when you are doing this for the glory of God, God will really bless you. Amen. No? So in Ephesians chapter 5 verse 22, ingon ri, wives, submit to your own husband
as to the Lord. Doon ang maigo diri. Ang babae kilan mo submitar siyang bana, sanglit nga siya nagsubmitar ngadto sa Ginoo. Dios, no? Diyos. So buot pasabot nga sa kaminyoon, before ang kaminyoon dapat ma-institute, both wife and husband should have right relationship with God. Aron nga kining maong obligasyon between sa asawa kung doon na siya ay relasyon sa Dios, dili lisod sa iya ang pagsubmitar ngadto siyang bana, tungod kay nagsubmitar man pod siya sa Dios sa espirituhanon nga kinabuhi. Ingon ana ka nindot ang usa ka kaminyoon nga nabind uban sa grasya kaluoy sa Dios, nabind according sa gugma sa Dios. How about, Pastor, kanang sa mga nag-focus man ta karon sa mga believers, Christian? How about kanang mga nagminyo na wala gyud sila'y wala gyud sila'y pamaagi unsaon nila pagsubmitar na ang ilang bana mauna daghang kay sila mga pangutana unsay atong mahatag kanila na advice or suggestion. Mao na akong giingon nga in the beginning pa lang daan sa pamilya, no? Sinugdanan pa lang sa pamilya, parents should teach their children sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Amen. No? Diri man gud nasipyat, Pastor, ang kadaghanan, no? They are good provider, no? They send their sons and daughters to universities, no, great schools, mga manindot nga mga eskwelahan. They provide Needs. very nice clothes, nice foods, no, delicious foods, and whatever their children ask, they gave it, no, thinking that they are already doing the best thing for their children. But there is one lacking. The very most important thing, teaching their children sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Amen. No, dinhi nagkulang ang kadaghanan. Ug mao na hinungdan nga daghan kay mga anak nga nang dagko nga nangaminyo nga walay pundasyon sa espirituhanon nga pagtulunan sa kinabuhi because their parents lack, no, in teaching them. They are lacking in teaching their children sa mga Dios nun nga mga pagtulunan sa kinabuhi. Ug mao na hinungdan nga makita nato nga daghang mga babae nga naminyo, they become prostrated. And doon na po yung mga bana nga nangaminyo, they become prostrated. Why? Tungod kay we have really expectation in marriage, no? We have expectation. And this expectation ato ginang murag atong gi kuan ba nga dapat mao gini mahitabo sa akong kaminyoon. Now, what happened when the man and woman get married? On the first year of marriage, I think they believe that their expectation is right. But 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, and so on, they realized that their expectation were not met. Wala makabot ang ilang expectation. And they started to become frustrated with their partner. No, di na magsugod ang krimen. No? Especially no sa pagminyo. Pagminyo sexy kayo ang dalaga. No, ingon ana ang gina siya. Coca-Cola body. No, Coca-Cola body. Sexy kayo. So nindot kayo ang kuan sa kaminyoon kay proud kayo ang man nga maniyang he obtained a very Beauty. sexy, beautiful wife. But after 5 years, no, human nakaanak na ang asawa. And suddenly that Coca-Cola body, no,
Was. become drum. Ah? Drum gyud. So, what happened? Di na magakos. Doon na kining gitawag gap except Oh. lang kung there is love, no? Yes, sir. When their expectation is more on, they are concerned on loving, no? But when a man or a woman is more concerned on the physical aspect, so Failure. I am sure nga their expectation surely will not meet, no? Og din magsugod ang sa ako nagingon, din magsugod ang daghang mga kakulian sa kinabuhi. So Brother Andrew, he is watching now. Amen. We thanks the Lord for your life. We will try to make some schedule, Brother Andrew, for us to visit you there in Manila. Also si Sister Ida, si Doc Ida. Doc. Thank you so much for watching, no? Ang atong program director, manager. Si Mr. Rosito Dinya. So we thanks the Lord sa inyong mga kinabuhi. No, atong i-acknowledge na unya ang inyong mga messages. From now on ato sang i-continue, we will continue with our discussion about how the marriage become not perfect. So, and even this marriage is not perfect, it become perfect by the love of God. Amen. Kaning the love of God will make everything perfect. Amen. Okay? So, Love of God. as the Bible says that love covers not only multitudes of sin, but it covers all sin. All. No? Grabe. It covers all. And that is the very reason why when God sees us, no, he sees us not because not on the part that we are sinners, but he sees us on the aspect of love. And that is the very reason why even we are sinners, no, we become sinless in the eyes of God because of his love that covers us. Amen. So I hope that our listeners will get this point nga there is no perfect marriage here on earth. But when the love of God is there, when the love of God become the center of marriage, that marriage become perfect. Nga naman. Amen. Why it become perfect even in the midst of not of being imperfect? In Ephesians chapter 5 verse 25, the Bible says, "Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and give himself for it." No? Take note, as Christ also loved the church and gave himself for it. No? This love of God, grabe. No? This love is so perfect. The love of God is so perfect. Not like with the love of man, no? As we discussed the other week, no? On how the people describe love. Some of the people describe that love is blind. Love is blind. How about you, Pastor? Love is perfect. The love. Some says that love is blind, and some says love at first sight. Love at first sight. But Bisag when bumi. we discuss for that, love, the definition of love is so beautiful. No, in 1 Corinthians chapter 13, no, we will try to read this word of God for us to understand how the imperfect marriage become perfect when the love of God is there. No, so 1 Corinthians chapter 13, verse. I'm going to start here in verse 4. Love suffers long. Sa Bisaya, ang gugma mapailubon. okay, love suffers long, mapailubon.
Love is kind. Maluluyon. Maluluyon. No? Love does not envy. Dili kini masinahon. Dili masinahon. Love does not parade itself. O tig panghambog. Okay, not boastful, no? Dili tigpanghambog. And it is not puff up. Dili mapahitason. Dili mapahitason. Does not behave rudely. Dili bastos. Dili bastos. Does not seek its own. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Is not provoked. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Thinks no evil. Ang gugma dili malipay sa dautan. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Kung dili sa kamatuoran. Bears all Ang things. gugma mupailob. Believes all things. Mutuo. Hope all things. Mulaom. Endures all O things. mulahutay gayud. Love never fails. Amen. Okay, so love never fails. Never The fails. description of love in the Bible is so perfect. Perfect. Why? It never fails. Huh? And that is the very reason why I just want to share this, that when the marriage instituted, founded by the love of God, this marriage, even though not perfect, it become perfect. Huh? Because of love. And that is the very reason why husband was commanded by the word of God to love his wife. No? As the wife submit to her husband. So diri na to makita ang kinigitawag very wonderful teaching of the word of God about the duties and responsibilities between wife and husband. Although they have different duties and responsibilities, but these duties and responsibilities become perfected by the love of God. So diri masabtan nato nga perti kanindot sa pamaagi sa Dios, sa ang iyang kining gitawag pag-describe sa gugma diha sa kaminyoon. Kung kani maoy ikinabuhi sa asawa og sabana, dili gid lisod kayo sa usa ka asawa nga mosabitar. Dili gyud. The wife find no difficulties in submitting to her husband. Why? Because her husband love her. So there is one story. I just want to share with you this story. There is one woman who is praying to get marriage. Nga maminyo siya. Og ang Dios ni tubag sa iyang mga pagampo. And time will come that this woman get married, no? He get married with a very proud husband, with a very strict husband. So what happened? On their marriage, her husband go out early in the morning to report in the office. So he left his wife in the bed, no, sleeping. So when this wife woke up, and when he tried to open in the refrigerator, she saw, no, when she tried to open in the refrigerator, she saw a listing. Okay, there is a list, no, and the list are more on her duties and responsibilities throughout the day. Okay, so from going to market, cooking, cleaning in the house, putting everything in order, no, that is in the list. And her husband asked her to check every listing, every item of the list, if she already done it. So her husband required her to finish all these works, no, in the day. So what happened?
she finished in the afternoon, and she felt so tired, no? Very tired. And then on the following day, same list are there. So throughout her life as married with her husband, she feel that she is very, very tired, no? Oh, time come that she prayed that, Lord, no, can you please get me out of this mess? No? The marriage become mess on her life instead of a blessing. So it become mess. So and God granted her request. So her husband died. Died? Yes. And what happened? All this was become her. No? She become rich. No? Nahimo siyang dato. And on about 2 years of being single, no, she find that her life is very lonely because of her because of no companion. She no? find guy. Just like with Adam, no, when Adam was in the garden. No? And he managed the garden by naming all the animals, trees, birds, everything. And when Adam tried to observe about the animals, they have partner. But when he tried to look at himself, he alone. And Adam become lonely. And this is also happened with this widow. No? So she prayed, and God grant her request. She had done marriage with a very, very good man. No? A man who is very humble. No? A man who love her. So, what happened? On their first month of marriage, she found that no listing was happened. There is no listing, no request, no nothing. Her husband just try to let her what she want to do. No? So that is what happening with her new life as a married again. Now, on the 5th year of getting married, she really happy. She really happy. And then on the following year, her husband died. Died na again? Yes. Oh, So, my gulay. so what happened? Lonely na. One time when she cleaned her rooms, her house, she observed a certain paper there. And when she tried to open it, she saw the list of her daily undertakings written by her first husband. So her tears flows, no? Because she remembered how terrible her husband is. Her Strict. first husband, very strict. Now, when he tried to read all the list, item for item, she found out that all of that she is doing in her second husband. Okay. She is doing the same thing she is doing to her second husband. But what happened? While she is doing for it, there is joy. There is happiness. No pressure. No, happened. Why? Because of the love. But on her first husband, she feels so tired because of doing such thing as commanded by her husband. But the other one, no command, no listing. No, she feel
entirely. No? As in, she is really happy, but same thing she is doing with her first husband. So, diri makita nito, Pastor, nga when love is there, Conquers. even in a difficult situation, you feel so easy because of love. But even in a simple thing, if there is no love, you are so pressured. That is how marriage happen when there is a presence of God's love or there is no God's love. No? That is the different thing. No? So, diri makita na to unsa ka anindot ang maong gugma kung naang disnon nga pamagi. So, makita na to the role of the husband is totally different with his wife. But this different thing, makita na to that the perfectness of it done because of God. Amen. Huh? So when you love your wife, everything is perfect because love never fails. Never fails. Love of God. The love never fails. The love is not proud. The love is not selfish. So dili pareha sa descriptions kalibutan that love is blind. Love is blind. Bahala pag palahubog basta kay nahigugma ko. Bahala pag bisyoso basta kay gigugma ginako magtuman gid ang dalaga. Pag abot kami niyon, nagbasol na. So mo ni akong gingon nga ang mga ginikan dunay dako kay nga rule. Amen. To teach your children sa mga pagtulunan nga iya sa Dios. Kay kung ang bata founded by the word of God, when she grow or he grow, no? Cannot. And time come that they are going to get married. They are ready. And they knew their duties and responsibilities. If she is a woman, she know how to submit to her husband. If he is a man, he know how to love his wife. No? Love according to the word of God in the book of First Corinthians chapter 13. No? So when that things was in marriage, there is really perfect marriage. Pastor, mo kanta ba ka? Ha? Ha? Sunod na. Susunod na. Sunod na kay na. Siguro magkuan mo ni Doc Ida, siguro trio. Mag-duet daw mo ni Pastor Julius, no? Pwede ra. Magdala akong gitara. Ako na imbata ron sunod sa mga October, first week of October or second week of October. Naron nga mag-tryo, no? Tryo si Kuan. Si program manager. Makig-tryo. So nindot ni nga kuan, no? You are welcome so sa atong program when we discuss about the marriage tradition on the Muslim brothers and sisters. So atong imbitaron ni si Judge Bonner kay Amen. Kuan siya sweet to kay siya about ani nga mga tradition. Kita doon na lang tay gamay nga background pero we cannot speak about everything. Amen. Basig masipyat nun ta, no? Basig masipyat na tong kay dili mo na ato nga tradition. No? Ilan ni sa ato mga kaigsunan nga mga Muslim ang marriage according to Muslim traditions. So ako pastor kanang medyo excited ko maminaw sa inyong pagjuit. Pwede. Sa inyong pag trio. Trio, no? So ato sang basa kuan pastor. Sige. Doc Ida, she is watching and si Mr. Rosito Dinia also watching. Siya gatanaw na permi naminaw pa, no? Salamat sa Ginoo. So ingon ni Doc Ida, good day Pastor Elidar and Pastor Julius. Blessed Thursday night. May God bless you both good and more successful in your program. Praise God. So same Cinder. Belated happy birthday Pastor. Salamat kay Doc Ida, no? Kagahapon nagsaulog ko sa akong adlaw na tawhan. Pero Pastor, pwede ya magpaapas sila mga gift ba? Pwede ra gyapon.
Maulaw man po ta. Sige lang, naway Gcash. Joke lang to. Belated happy birthday. Happy birthday. More and successful in your life. Good health. Long life. Praise the Lord. Long life. For my own experience, ingon ni Doc Ida, for my own experience, and the way I noticed the weakness of the man is the sexiest of na makita na halos ang kaluluwa. So, mga bitaw po na ang problema karon, no? Kay actually, I just want to be open with this, that the weakness of man is Girl. really a woman, no? And that is the very reason why nga ang daghang mga banagi karon nga kuan, no, masipyat gid, no? And also ang one of the contributory factor ani mao kining panamit pod sa atong ubang mga kaigsuonang mga babae, no? Halos according pa ni Doc Idare, makikita ang kaluluwa, no? So kinsa may lalaki nga dili mo tan-aw, dili mo siplat, no? Ma-attract man gyud, no? Hangtod nga Pero ang masipyat. ang Bible pastor pag mutan-aw ra okay ra, dili jud ka. Sa dispensation of law, there is nothing wrong with that. No? Basta kay wala nimo buhata. Wala buhata. But on the part of grace, wala pa nimo buhata, giuna-una mo pa lang, no? Sala na. You already committed that sin, Ay. no? So Wala. ano? That is how difficult ang main katong pag tan-aw nimo ba sa like sa ato mga guy. Tan-aw ta ka isa okay ra. basta dili nimo og abi na ko. daotang intention. Dili mo liko ang liog. Dito. When you have already Kan personal intention, it become sin, no? Sa grace. No? Mabito na nga ang balaod, the law speaks about our sinful nature, no? It serves as a mirror of our life. That while knowing the law, we know how sinners we are. But on the grace, we learn that on the dispensation of grace, we learn that we can do nothing, and we need the help of God. Amen. No, we need the grace of God. Kay wala tay mahimo sa atong kaugalingon. Okay, so mo ning gingon ni Doc Ida, no? Mao gini siya, Doc, ang weakness sa lalaki babae gyud. No? So it depends how are we going to control with our life. If we are if the husband is really love his wife, no? He will able to control. But sa atong kapanahonan ron, ang pinakabug-at gid nga kon is temptation, no? Temptation. So si Brad Andrew Isaac Drew Sam is watching. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Brad Andrew. Nag-star siya. Nag-star, no? Star siya. May your family be blessed by God, no? And longing to see you again. Amen. Okay? I am longing to see you again with your family. I saw them in Davao, no? And Brad Andrew was able to visit us in Kinawi. Amen. So I am hoping that during the time that he visited us, he enjoyed, the place. He enjoyed how the people welcoming him. Okay. Doc Ida, again, tama ka, Pastor, there is no perfect married. Pero kung ang asawa naa sa center sa Ginoo ug matinuod, matin-anon sa usag-usa, ug naa ang pagmahal, respeto, then may kahadlok sa Ginoo, then the marriage become perfect. Yes, Doc. The love of God will truly make it perfect. Okay? Si Brad Andrew again, love is a decision to commit to meet the needs of another. For life without expectation, love is caring, anticipating a need, and
meeting. Maraming salamat to Brother Andrew for this wonderful messages that you share with us in this program, no. I hope that the listeners and viewers of this program will also get this point. Very wonderful point. Love is a decision to commit to meet the needs of one another for life without expectation. No, di lang guni about sa. It is not only about food, clothing, and education. It's also about the need for sex. No. Amen. So that is also part sa kining gitawag needs of marriage. No, that the owner of your body is no longer you, but it is your husband, and the owner of the body of the husband is no longer him, but his wife. So, Dog-ida, love is humble, understanding, patient, and supportive to the husband or wife. Love more ideas to give way the best of the good relationship. Tinuod gina Dok, no? Gugma gyud kay ang kaminyoon magod mamugna gyud siya unas tanan sa gugma. No, nga you feel that you love this woman or you love this man, no? And that is the very reason why the woman committed her life, entrusted to her husband, no? So sa ako lang pastor, ang tinuod nga gugma dili ka biyaan, dili ka pasagdan og dili ka pasakitan. Yes, as you read 1 Corinthians chapter 1 verse chapter 13 verse 4, no? And so on. Makita nimo nga wala gid dinha ang kining gitawag pagpasakit, wala dinha ang pagpasagad, wala po diha ang pagbiya, kundi everything was written there is love, no? And never fails according sa pulong sa Ginoo, no? Mao na ang nakanindot sa kwan. Amen. Love is humble, understanding, patient, and supportive to the husband or wife. Love more ideas to give way the best of the good relationship. Sa ako alang pastor, ang tinuod nga gugma dili ka biyaan, dili ka pasagdan og dili ka pasakitan, na mahalon ka hangtod sa kanturan, walay paglubad. Mao na ang gugma, apan ang gugma sa Dios walay paglubad. Ang gugma sa Dios walay paglubad. No? Amen. That is true, and that is really worthy sa kaminyoon. So in this afternoon, no, we are now on time. Pastor, anything that you can add? Next. Okay, so we will be ready for a discussion of Pastor Julius next, no? Next, So, kanang pastor ba, kanang di ba love, before nimo ma-experience ang love, nabe develop na stages. Si takol na si Kuan program manager. Marag Sir, Ali, welcome pastor. We can we ask even nga kuan sa imo be? Come. Anything that you can share, about this topic, no? Sa imong experience sa kaminyon, no? Nasayod ko ni si kani atong kuan, layo ang asawa ni, pero I know he is a good man. Okay, ang ato director si Mr. Rosito Dinya. Amo sa gyapon kung sa inyong experience, mo gyapon akong experience sa akong kinabuhi akong pag-usapan ng gugma. Okay, so same experience, oh. Paresta. To God be. Hallelujah. Libog. So again, I want to use this opportunity to thank you, Amen. sa Thank tanan you mga sa viewers, listeners, igon man sa mga followers ani mong programa. If you have something to share, you are very welcome. Amen. No? Welcome. Kay basig doon na pud may lahi nga experience nga gusto niyo i-share sa amo, no? You can send us a message so that we can read it. Among mabasa o atong mapaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nagsubaybay ni mga programa. Okay, so salamat kay program director, atong program
program director si wala dire, no? Ato lang program manager. Ato pong gi-acknowledge ang owner of this station. Amen. We will not forget her in bringing her in prayers, no? Kay kini nga program dako kay nagkahimuan na gani nga napaambit na to ang mga may pagtulunan ngadto sa ato mga kaigsunan. So again, dako na kong pagpasalamat imong kapunon for the opportunity that God has given me in this program nga makashare sa inyo sa mga mayong pagtulunan. Ang inyong lingkod, ang inyong ubos nga alagad, Pastor Ilidar H. Chavez, kauban ni Pastor Julius. No? Makiguban ninyo every Thursday. Amen. 1 p.m. to 2 p.m. ang mayong balita as kahaponon. So Pastor, can you please close this in prayer? Okay, let us pray. Lord, salamat kay Ginoo sa tanan na nakasubscribe na nasabtan nila Ginoo ang kaminyo o na dili maperpekto kung wala ang gugma sa imo o Dios. Father God, salamat na imong gi-impart kanamon tanan ang true love na gikinahanglan namo Ginoo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa kautuhon. Salamat Ginoo, i-bless Ginoo ang tanan subscriber uban ang among mga viewers, Lord God. Ikaw mag-bless kanila financially, spiritually, mentally, God. Ibubo kanila Ginoo ang imong madagayang panalangin o ihatag kanila Ginoo ang iyang provide protection, covering, favor sa ilang mga kinabuhi. Walay mga buhat sa mga daotang espiritu na makahilabot kanila. Salamat o Dios. Bisan kaning istasyon Ginoo, ikaw maga-cover ni ini ang tag-iya ni ini Ginoo, ikaw maga-bless, maghatag Ginoo og successful life sa iyang business, tanan Ginoo na iyang giplano mahimong granted diha kanimo Ginoo. Lord, allow your grace Ginoo extend sa iyang pamilya, sa iyang kinabuhi karon. Asa man siya na dapit Ginoo, ikaw pailuna sa tanan ang pingi iyang kinabuhi Ginoo. Ang we pray Lord God na mamit na mo sila siya puhon Ginoo ug among kalipay o Dios kasing-kasing na mag-relay mi Ginoo sa imong pulong padagat. Salamat o Dios sa kalampusan sa tanan karong kauton. Among ibalik ang tanang dungog himaya di alamang kanimo. In Jesus name. Amen. 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 To God be the glory. Amen, God. Salamat. To God. Hello. Tapos lang nga ng Bukid kayo. Grabe ka bukid. Oo, niya dagang kahoy. Subida kay dalan. Kunya ako mo pauli bahada na po kayo. Ingon ani ang mga sakripisyo gihimo sa mga alagad sa Ginoo. Amen. For His glory and honor. Hallelujah. Salamat Lord God, sa pagbaling, pagsimba, paghimaya, pihak mo Lord God. Gawat ang tanan ng mga pagpasalamat ko Lord God. Salamat Lord God, kung wala siya minubuhat, kung wala ikaw Lord God. Mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Konsehal Dora Angkuran sa lungsod sa New Corelia, buot namo ipaabot ang among mensahe sa pagsaulog sa ikaduhang anibersaryo ni ato ang Jesus Cares Christian Fellowship dinhi sa Purok 2, Sitio Paradise, Barangay Del Monte sa lungsod sa New Corelia. So mapasalamaton kayo mi nga daghan og bisita ubay-ubay. Gani nakaabot gyud si ang ato ang guest speaker, no? Si Kuya
Reverend Elidar Chavez. We are so thankful nga nakaabot din uban sa ihang team o sa daghan nga mga bisita nga nag-anhi, malipayon kayo mi, nga nag-anhi mo sa lungsod sa New Corelia, nga layo ni siya nga barangay, but then naagid mo nagsuporta para sa pagsaulog sa anibersaryo, no? And we are so thankful sa ato ang mga miyembro despite gamay nga kongregasyon, pero they were able to celebrate this much, this festive nga ang tanan malampuson, busog kaayo ang tanan, nagadaiyang sektor ang nagaanhi dinhi, no? O halos ang taga-barangay pud niya, ang mga barangay council, nakita nako, barangay councilor sa Barangay Del Monte. So we are so thankful ni ining maong sektor, the religious sector, kay dapat functional ang matag sektor, labi na ang religious sector nga isa sa itong gikinahanglan para padayon ang paglambo sa usa ka komunidad. Akong usabon, happy 2nd anniversary. Karatong tanan, may Hapon, ako si Pastora Josephine Alas, kinasing-kasing nagpasalamat sa mga nag-anibri sa mong Thanksgiving, labi na sa kinabuhi ni Reverend Pastor Elidar, siyang kauban niya si Pastor Julius, bisag mama siyang kauban niya si Pastor Dinya po. So, salamat kaayo sa mga nangani labihan ng among kalipay na sa inyo nga pagbisita, gudili gud makabayran og kanang salapit. Ang Dios magabalos sa inyo nga pagpanalangin. Salamat kaayo. God bless sa inyo nga tanan. Safety travel sa inyo nga, ang Dios magabiya sa inyo nga pag-ulit. Dalaygo ng Dios, yalang talang dong may pagpasalamat sa inyo. Mayong hapon sa tanan. Isip Mindanao Overseer sa Jesus Cares Christian Fellowship. Dako kay nako nga kalipay uban sa team with Pastor Julius and Mr. Rosito Dinya, our station manager sa Angel Broadcasting. Dako kay namo kalipay nga na-witness namo ang usa ka malampuson nga pagsaulog sa ikaduhang tuig nga anibersaryo ni mga simbahan diri sa may Paradise, Davao del Norte. Sa tanan nga mga kaigsunan, mga pastors nga nahimong kabahin nini, it is my great honor to congratulate you all sa maayo nga achievement ninyo sa pagdumala ni Mambalay Alampuanan for God's glory and honor. Sa makausa kini si Reverend Pastor Elidar Chavez. Akong ipabot ang dako kay nako nga kalipay ug pagpasalamat sa ikaduhang anibersaryo dinhi sa Jesus Cares Christian Fellowship Paradise. To God be all the glory. Ipangga